Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay mga biblikal na katibayan na ang ikapo ay hindi obligado para sa mga Kristiyano. Ngayon po ay ikapitong bahagi na ng ating pag-aaral, Biblical Proofs Why Tithing is not obligatory to Christians. Ano po? Ang kauna-unahang Baptist Church na aming dinaluhan ay ginamit po sa amin ang mga talata ng Malakay 3:8-10 na ito po'y binasa natin noong nakaraang paglilingkod. At narito po ang kanyang salita sa akin. Ano po? During that time ako po ay isang bagong mananampalataya at ganito po ang sinabi niya sa akin, mga kapatid, and I quote, "Invest your money sa gawain ng Panginoon." So sa pamamagitan daw po ng 10%, mag-invest ako sa Panginoon. If not, dahil kung hindi, susumpain ng Diyos ang negosyo mo. So, mali po yung printer, no? Ang negosyo mo. Ito po ay salita ng isang may edad ng Bible Baptist pastor na namit ko po sa Bulacan. So, mga kapatid, napakabuti po ng Diyos na kahit ako'y baby Christian, ako'y iningatan niya at hindi po ako naniwala na yung ganun ng Diyos na ako isusumpain niya kung hindi ko ibibigay yung 10% na sinasabi doon sa talata. Noong pong mga panahon na yun, mga kapatid, ay hindi ko alam itong mga katotohanan ito, rightly dividing the word of truth. Wala po akong malay dito, mga kapatid, pero tunay na ang Diyos ay iniingatan niya, tunay niya mananampalataya. Pero ngayon po, mga kapatid, malinaw na po yung rightly dividing the word of truth. At tayo po ngayon ay nasa panahon na under our Lord and Savior Jesus Christ as High Priest. Ano po? Mula nung siya'y mamatay sa krus, ulit ko, mga kapatid, mula nung siya'y mamatay sa krus, inyalay niya yung kanyang banal na dugo, ay siya na po ang ating High Priest. At wala na pong papalit pa sa kanyang bilang High Priest. Bago siya mamatay sa krus, ay si Aaron ang isa sa mga naging High Priest nung Levitical priesthood. Alam po natin ang kasaysayan nito, mga kapatid. Ay briefly sasabihin ko sa inyo na yung angkan po ni Levi ay hindi pinamanahan. So yung 11 tribes of Israel ay dun lang po pinamana ang lupain ng Israel. Kaya po yung kanilang mana ay nadagdagan, lumaki dahil na-distribute sa kanila yung supposed to be ay para sa angkan ni Levi. So dahil lumaki po yung kanilang lupain, it follows, lalaki din yung kanilang ani. Kaya po, ibigay man nila yung 10% ng kanilang ani, mga kapatid, ito po'y disenyo ng Diyos. Hindi po nababawasan yung ganang kanila. So, tayo po'y walang kinalaman doon, mga kapatid. Hindi po tayo tumanggap ng, una, wala po tayo sa Israel. Pangalawa, ang high priest po natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya po, kung tayo'y magpapasakop dito, tayo po ay katulad ng mga nagpapatay sa Panginoong Jesus, mga Hudyo na unbeliever, ano po, nireject nila si Jesus Christ bilang Messiah, bilang tagapagligtas. Kaya po kinikilala pa rin nila ang Levitical priesthood at sumusuporta pa rin sila sa gawain ng Levita sa templo. Kaya po sila ay nagbabayad pa rin ng 10% tax. Tayo pong mga nasa liwanag ng katotohanan, mga kapatid, under the Lord Jesus Christ, ay pwede po, hindi po bawal magbigay ng ikapo kung ito'y bukal sa iyong puso. Hindi po obligatory. That way, mga kapatid, magkulang ka man, ay hindi mo ninanakawan ng Diyos. Wala tayong kasalanan sa Diyos. At ang magiging kasalanan po ay kung nagbibigay ka ng ikapo na pagsunod bilang pagsunod sa utos. Dahil nga po, itutulad mo si Jesus Christ kay Aaron. Mali po yun. Kasalanan po sa Diyos, ayaw po ng Diyos. Dapat ay matulad kay Melchizedek
na noon ay before the law, si Abraham ay nagkaloob ng 10%. So, perfect doctrine po yan mga kapatid. Ito ay pahayag sa akin ng Diyos. At kung meron po kayong mga katanungan, opinion man, lalo na po kung sa palagay ninyong mali ang ating pinangangaral, please po mga kapatid, try to contact us at ito po ay ating tatalakayin. Muli po, purihin ng Diyos. God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.